konti ng isang Guardian's Barrier. It is the answer na hinahanap ng side ng RSG Mista. Pero, is it the question na kailangan nilang sagutan? Mahiraman natin, pagpasok natin dito sa ating lato. Both teams, delikado ang kanilang posisyon para makapasok sa playoffs, especially RSG Mista sitting at number 9. Ika-siyam sila ngayon sa standings. And kung titignan nga natin ang format, ang playoff format natin, 8 teams lang talaga ang makakapasok sa playoffs. And Boyson 1-6 talagang naghaharasa na sila dito. At kinagamit ni Boyson talaga totally dito yung passive ng isang ERFL. Alam niya yan yung certain na lamang niya ngayon. Kasi para matrigger yung passive ng isang carry, 4 na tama muna eh. Si ERFL kasi, ilakad-lakad mo, ipalo-palo mo ng onte, itama mo, yung passive mo nagpo-proc agad. So sobrang okay lang na mag-preheat tong si 1-6. Oo. Yun talaga yung kailangan niyang gawin. At di talaga siya pwede mabot. Pero ang problema, nakay-der yung Terizla, nakay-kekedat naman yung ipit. Maaaring delegado kahit saan pumuesta si 1-6 mamaya. At si Boyson dito, nakikita mo naman, pinaparusahan niya talaga lahat ng miyembro na humaharap sa kanya ngayon. And ito yung lakas ng isang Irritel talaga. In terms of the early game, in terms of the dueling, kung papansinin mo yung gamit kanina, naka-leg plates na dito si 1-6, si Boyson. Ang gusto niya gawin dito, palaban agad. Palaban eh, no? Palaban agad. Alam niya, lamang siya dito eh. Di siya takot eh. Tsaka kung usapang 1v1, lamang talaga tong isang Irritel. Especially sa sustain. Pero tignan mo, tinamaan siya doon ni Super MJ. Mapapalayo dito ngayon si James Punks. So kahit pa paano nararamdaman na ni James Punks yung teka lang. Hindi ako pwede basta-basta gumangster dito. Masakit yung Novaria. And Vayne, nandun sa may taas, they actually stuck with that Fredrin. Ay! Fredrin, no? Fredrin XP lane. Talagang Joy pala! Joy ang jungler nila dito. At si KK Dot, mababa na yung buhay. At napapansin natin dito si Der. Nilapagan ni Vayne yung sinabi natin counter, guys. Siya yung kinounter bigla. Naka-contest yung penalty zone, pero si James Punks pa rin makakakuha ng turtle doon. Nakaisa pa nga, X-Nova is down. Pero si Vayne, habulin ba niya si James Punks? Di na daw niya habulin. Malagkit kasi itong Lancelot, makakatakas rin eh. And James Punks, he is looking sharp as ever. Ano nga ba yung dinalang Onyx Arsenal dito? Tatandaan ang Arsenal, iba't iba yan eh. Oo. Iba't ibang mga pwedeng dalin yan eh. Ano nga ba ang nadala ng Onyx Arsenal ngayon? Ito ba yung Onyx Arsenal na medyo passive? O ito ba yung Onyx Arsenal na maganda yung gising, masarap yung almusal, naligo lahat? Ano ba? Ano ba yung nadala nila ngayon? Tansya ko, yung Arsenal na dala nila, aggressive type eh. Oh, yan, pwede. Si Der nga yung nauna nag-set ng penalty zone eh. Although na-counter-initiate, sabi ni James Punks, sige mag-sacrifice ka. Promise men, mariretry ko to. At yun nga yung nangyari doon. Onyx Arsenals, na-secure nila yung kauna-una ang turtle. Makikita natin dito meron mga rotations na nagaganap para kay James Punks. Although sabihin natin na kinukuha niya lang dito itong crab coin. Pero the mere fact na nandiyan siya sa pwesto na yan, si X-Nova, nag-iingat na talaga totally dito sila 1-6. Kasi alam nila na may certain na kalamangan nga dito si Boyson. Kaya naman talagang it's only a matter of time till pukpukin nila yung pain point na yan. Oo, tsaka kung napansin mo kanina, James Punks, nabibigyan niya dito si X-Nova. X-Nova, grak to Pero kahit paano, nangalahati yung buhay doon ni X-Nova na si Dre Scoville dito. Nanganganib ang buhay pero to the rescue naman dito si Vayne. Pero sabi James Punks, Phantom Execution in. Gusto nila kunin si Dre Schofield pero sabi nila si Vayne na lang. Siya na lang yung naipit dito. Appraiser Slot ginamit. Bumalik na nga yung HP pero parang hindi niya ata masosustain. At naka-dash out pa. Mukhang mabubuhay. Pero sabi ni James Punks, hindi ka makakatakas dahil ako nga si James Yap, a man with a million moves. A man with a million moves indeed. At pwede rin siyang maging secret agent. Ang daming pwedeng gawin dito ni James Punks. And with that impure rage, I would say na yung kunat na meron dito, yung mga miyembro ng side ng RSGM, hindi siya gaano nagmamatter. At dahil nga dun sa kalamangan ngayon, eto na naman yung bagong scoop sa chismisan natin, sa storya natin. Si Boyson, naitaboy niya na si Carrie doon sa kanyang lane. Pumwesto na si Carrie doon sa may taas. Iniwasan na eh. Iniwasan na nila. Hindi na kaya eh. Kahit wala nga masyadong rotation sa bottom lane, parang umaaray siya sa mga ginagawa ngayon ni Boyson. So kahit papaano, pag doon daw sa taas, pero tignan mo, hinabol eh. Hinabol ni Boyson, umakit daw din. At si Vayne, si KK Dot, hinahawakan lang nila dito yung lanes, hinahawakan lang nila yung turtle. Habang si Boyson naman ay pumesto na rin doon
May nahuli siya ng wild charge. Yes, indeed. And si Vayne dito, nakikipag-akas na ng onti at si Dre Schofield nakuha yung turtle nang wala masyadong contest. Wala masyadong contest. Kasi ang ganda din kasi ng pag-zone doon ni Xnova. Kung mapapansin mo, talagang hindi niya pinalapit si Kekedot. Ginamitan na nga ng wild charge. Kahit walang follow-up damage coming in from RSG Mista, hindi daw yun yung goal. Yung goal, ma-zone yun ng Gugulo from Onyx at i-secure naman natin yung ikalawang turtle. A lot of things happening right for the side of Onyx. Well, actually, RSGM, sila din ay nakakahanap din ng mga small victories nila. Pero kung papansin mo yung Onyx Arsenals, hindi sila nagpapatilan talaga in terms of the objectives na pwede nila makuha sa mapa ngayon. Wings by wings out doon kay Chovy. Talagang sinalo niya yung dalawang skills ni Super MJ tsaka na Xnova. Nakaramdam ng sakit at di nga nakarecall dito si Xnova dahil binibigyan niya ni Kekedot. Makapa-flicker out yung drop, makakatakas. Pero ito na yung Phantom Execution coming in from James Punks. Kakayanin kaya niya, kinaya nga niya. And Xnova once again will go down. Dulong-dulo, Impure Rage, Thorned Rose. Nakita mo naman yung kung paano yun. Sa dulo na lang. Kumbaga yung Thorned Rose na lang yung gumawa ng pakaan doon para ma-takedown siya. Gulat nga ako, tumama pa. To the point, paano nakuha pa ni Kekedot yung orange buff? Naku po, delikado to. Medyo nagsusnowball na kasi si James Punks, tapos inagawan pa ng buff etong si Dre Schofield. Kaya naman kahit nakakagulo dun si Dre Schofield, halos walang sustain, halos walang damage batters. Since pumasok ng entire showbiz, ang nagaganap ngayon dito, kaya side ng Dre Schofield, kaya side ng Dre Schofield, may mga bagay na nangyayaring tama, may mga bagay na nangyayaring mali. Naalala ko kasi isang kantang to nung baby pa ako, how can something so wrong feel so right all along? Yun yung ano eh. Yun yung dating sa akin na nangyayari dito para sa RSGM. May mga tama, may mga mali. Hindi mo alam, nasa gitna ka lang ng lahat. Oo, hindi ka sigurado sa mga nangyayari. Katulad ng pagsabi mo na baby ka pa lang nung nilabas yung kantang yun. Oo naman. Parang di ako sigurado dun. Baby pa ako noon, friend. Naalala mo, bawat lyrics, naalala mo. Sa akin ng tita ko yun. Pero ngayon for the side of RSG Mista, looking at them, hindi sila nawawala sa mga ganito. Nakikita mo na lumalaban sila. Although numbers advantage-wise, laging lamang yung side ng Onyx. Pero for RSG Mista, hindi sila nagbaback down and this is a good sign. Yung ganda ng patience din doon ni Boyzone. Sabi niya, hindi ko plano mag-kill. Plano ko lang talaga tumulong sa damage if ever mag-go yung RSG Mista sa turtle. And at that time, nung nakita nila lumabas na si Boyzone, umatras na yung RSG Mista. Tama ka nga, numbers game was with Onyx Arsenals. Tsaka si Super MJ kasi ang na-provide lang niya doon yung Astral Echo. Hindi talaga siya lumaban eh. Kailangan niyang mag-provide lang ng vision eh. Si Dre Schofield dito nabigyan. This could be bad. Pero at least nakatakas si Dre Schofield. Si Chovy doon, a little bit too late. Kung isipin. Pero if ever man na nag-line yun, may malaking chance na yung mga buff na yan na nakikita niyo sa mapa na kinukuha ni Dre Schofield, nasa kamay na yan ngayon ng Onyx. Tatalon sila eh. And at this point, it's about denying the resources na meron para side ng both teams. Yun na yung habol nila dito. And James Punks, kapag nakakita siya ng opening, I don't think magbabackdown tong player na to. Tsaka ngayon ko lang napansin na Onyx Arsenals, grabe yung respeto nila kay Xnova. Dalawa sa kanila naka-purify. Talagang pag nag-wild charge, pag nag-flicker wild charge sa Xnova, handang-handa sila. Dapat maiwasan na nila yon. Kaya naman, ang taas ng respeto nila. Pero ito na nga, wild charge on to Kekedot. Pero lumalaban na naman ang Onyx Arsenals. Binalik nga doon! Si Vayne, pero okay lang. XP laner lang naman daw yun. Hindi naman yun yung jungler. Pwede pa sila kumontest dito. Sa kauna-unahang Lord, 30 seconds pa naman. At nag-conceal nga dito ang Onyx Arsenals. Gusto nila kunin yung middle lane turret. Pero hindi nila talaga kaya. At yun, si Dre Schofield, nakaisa nga. It's gonna be on Chovy. Now Dre, penalty zone in para kay Dre Schofield. Hahabulin nila pero hindi. Disengage na lang daw muna. Pero on the other hand, sa top lane, James Punks, muntikan na niya maisaan doon si 1-6. And 1-6 kailangan niya mag-ingat if ever man may certain opening pa. Pwede siyang i-dash in, dash out. Doon sa may gitna, may away na nagaganap at si Der palum-palu pa rin. James Punks this time nasa equation na. Akala ko low doon si Der, hindi pa pala. Pero now si Vayne, talaga namang ayaw nila tantaran dito si James Punks. Binubuhusan nila ng skills. Dahil gusto nila ma-1 bago kumuha ng Lord. Kasi si James Punks kasi ang galing mang-retre. At kung iisipin mo dito, ingat kompleto. Ang mga ultimates, well, actually for Kekedot wala pa, pero palabas na din yan in just a bit. Makukompleto na yung mga resources dito ng Onyx. Meanwhile, for the side of RSGM, may mga flickers sila na kompleto. At sila Vayne, sila Schofield, and the others, kompleto yung ultimates nila. Kung gusto nilang mag-Lord ngayon,
May Pwede. mas kalamangan sila eh. May kalamangan nga sila. And napansin ko lang ha, akala ko kanina pa binibigyan si Dre Scofield pero hindi pa pala siya namamatay. Now, wild charge on to Boyson. Penalty zone, ginamit na rin. Vayne, mapapaflicker out. 5 members ng Onyx Arsenals. Nandito pa rin si Dre Scofield. Wants to go for the backline. Pero parang ang sakit ng Onyx Arsenals doon. Hindi ginaya ni Dre Scofield. And now, this is detrimental for RSG Mista. Dahil nawala ang jungle, ang retribution holder nila sa kauna-unahang Lord. Holding on to the lead na meron sila. Oy. Onyx Arsenals. They're really just trying to end this game as fast as they can. Alam nila kung gaano ka-importante etong points na nakukuha 1-6. nila ngayon. Si 1-6 ha. And si 1-6 pwedeng mabigyan dito. Derek, meron bang trial na magaganap? Hindi aabot. Nakatakas pa. Pero yung nangyari kay Xnova doon, nag-flicker out siya nung inner-chatter siya. Oo, nakatakas siya pero it's gonna be detrimental for RSG Mista. Kasi ang problema doon, mahihirapan sila ngayon mag-initiate. Pero nauntog dito si James Punks, makakatakas yun naman. Hindi nag-commit ang RSG Mista. And going back to my point, walang flicker yung Xnova. So hindi sila makaka-counter-initiate or makaka-bulaga plays with the wild charge flicker dahil doon. Nandito na kayo sila, Boyson. Talagang lumalaban na sila. Dre Scofield gumamit na ng kanyang mga dash na binubuo na electrifying beats. Okay, Godot, naka-flicker out lang naman. They wanna go for this middle lane turret. Kaya naman ginamit na yung Primal Wrath. Nakaisa na sila doon, pero nakaisa din naman si 1-6. Si Deran tutumba. Pero hindi talaga yun yung point ng side ng Onyx. Even though nakuha yung si Der noong mga panahon na iyon. It's still a win for the side of Onyx kasi natanggal na nila yung mid lane turrets nyo. Oo, yung buhay din naman kasi bumabalik. Nagre-respond din naman si Der. Pero yung Torre nyo sa gitna, hindi na yan magre-respond. At detrimental pa yan kasi nabubukas yung jungle nyo. At 1-6 dito siya naatasan para tumba ang Lord na nasa baba. Magagawa niya iyon. Malinis na malinis. Walang pagdududa. James Punks, on the other hand, is just waiting for that 100-second mark na bumaba papuntang 0 para matapos na nila yung game na ito. Hindi nagmamadali ang dalawang teams. Alam nila na may tulog pa rin sila sa isa't isa. Pero sa ngayon, Onyx ang nagiging mas aktibo sa may mapa. Ang ganda kasi ng gising nila daw eh. Maganda gising. Sabi mo nga, naligo lahat. So lahat talaga in sync ngayon. Ang ganda ng chemistry nila. Yung pinapakita nilang mga plays and shot calls are on point. Kaya naman they're enjoying a 6K gold lead. And all the outer turrets of RSG Mista na wala na ngayon. Pero uy, tinamaan si Chovy. Masakit na ha. Der, Chovy, Boyson, James Punks, KK Dot. Sila ang nakapwes dito para magsimula ng away. Although Super MJ 1-6 at si Vayne nandito at susubukan nilang back-upan man if ever dito si Xnova kung i-go siya. Pero alam din niya ng Onyx. Sabi nila, akala nyo naman hindi namin alam yung galawan na ginagawa nyo ngayon. Alam namin yan eh. Alam namin yan. Alam namin yung mga pustuan na ganyan. Pag sumugod Ganyan, kayo, kayang-kaya namin gawin yan sa inyo. Xnova, buti na lang may passive. Makakawala doon. Pero nangalahati ang kanyang buhay. RSG Mista, talagang they want to go for this conceal. Ang ganda ng lapag ng Astral Echo doon. At si Xnova, ang ganda naman ng flicker in wild charge combination. Kekidot, hindi na nga nakas Primal Wrath. Pero there, penalty zone, kinakaya pa niya. Hindi niya kakayanin ngayon. And now James Fox going right after the backline. Pero nakaka-free hit dito si 1-6. Tatlo ang natumba sa Onyx Arsenals. ang daming nawala dun para sa side ng Onyx. Sila na yung nahuli dun eh. Kumbaga, nung nakita yung dalawa, si James Punks, pati si Chovy, pumunta dun sa may mid lane, nakita dito ni Xnova, ang sabi niya, Prime flicker ako, Prime wild charge ako, tumalon, sinagasaan lahat. Hindi man nila nahuli agad-agad dito si Boyson, pero ang importante, nawala si Kekedat, nawala si Der, yung dalawang bouncer nila sa harap. Tsaka ngayon, dahil wala si James Punks, nakuha ngayon ng RSG Mista yung Lord. Kung papansin mo, isang neutral objective lang nakuha nila kanina, which was the turtle. The rest napunta na sa Onyx Arsenals. Pero with one amazing play na sinimulan ni Xnova, pati na rin yung pagcast ng Astral Echo, hindi na nakalagpas ang Onyx Arsenals sa Mista nung time na yon. Although nakakasider doon ng penalty zone at nakahabol din si James Punks. Ang ganda ng paghuli doon kay James Punks eh. Nataunt pa, tapos naka-free hit doon si 1-6 kaya hindi kinaya ng Onyx yung ginawang bulaga ng RSG. Umabot si James Punks pero hindi nakalkula ni James Punks yung kailangan niyang gawin. Si Der dito ay nahuli na naman pero napakaganda yung Fairy Air Strike. Bumabalik ngayon ng Onyx Arsenals with the Earth Shatter. This time, Vayne tutumba. RSG Mista medyo nangangalib ang kanilang posisyon ngayon kasi 4 na miyembro na lang natitira. Pero Onyx Arsenals, na burst down naman nila kaagad dito yung Lord. Walang inhibitor turret na wala sa Onyx.
Pero in terms of tower takedowns, medyo bumabantay na yung RSG. Nakita naman natin na even though hindi nyo napatay si Boyson, even though hindi nyo nadamay dun si Chovy, the main thing is 1-6 is not actually 1-6. 4-0 siya ngayon. Hindi nabantayan, hindi na takedown, at hindi na kayang abutin. Yun ang nagaganap ngayon. Kung sino man ang itapat nyo, si James Punks man, si Derman, at si KK man, talagang matutunaw sa lahat, ang lahat sa kamay dito ni 1-6. Partida, yung skill set ng Onyx Arsenals, yung mga heroes nila, kayang-kaya talaga nila abutin yung backline. Pero ang problema, like what you said, ang daming bouncer. Napakaraming bouncer ni 1-6 doon. Nandyan si Vayne, nandyan si Xnova. Kaya hindi talaga nila ma-lockdown etong carry na nagwawala-wala kanina. Isipin mo si Lancelot kanina, si James Punks, ang ganda na sana ng pwesto. Nakas na ni Der yung penalty zone, pero ang problema, nung time na nakas na niya yung Thorn Throws, dire-diretso na yung tira ni 1-6, nag-lock kay James Punks mismo, tas na-taunt pa doon ni Vayne. Ito na ba yung oras ingan na yung Onyx time ay hindi na nagmamatter at mista na ang bubuga dito sa pwesto natin ngayon? 16 minutes in, pa-late game na tayo. Actually, nasa bunganga na tayo ng late game eh. Nandito na tayo sa point na shot calls ang nagmamatter. And with shot calls comes perfect information. Nasa kanila ngayon, si Super MJ, pero eto na nga si Xnova. Ginamit na yung wild charge para ma-evade yung potential death. Wala na yung kanyang resource of wild charge, pero may flicker pa naman. RSG Mista, kailangan nila mag-relocate, kailangan nila mag-plan B ulit kasi hindi na sila makaka-initiate ngayon eh. Onyx Arsenals, maaaring sila yung mauna this time. At dumarating tayo sa point, Ingan, na yung mga teams na akala natin na sila ang aangat dito, parang biglang sila yung nabibigyan eh. Parang this could be a day of upsets na tinatawag nila. Pero alam mo, itong mga teams naman na ito, malakas sila sa kanya-kanyang galawan eh. It's just that pumasok sila ng week 6 with a lose streak or sabihin natin with a loss. Oo, ang problema kasi dito sa ating liga, yung may mga times kasi na yung lineup mo, yung playstyle nyo, gana sa ibang teams. Kahit mas malakas sila sa inyo in terms of standings, pag hindi nila nasabayan yung playstyle nyo, yung pacing nyo, pati na rin yung draft pick. At saka hindi nagmamatter yung standing. Tsaka mas madaming teams talaga na nandito. Isipin mo, nasa 12 tayo dito. So kumbaga, 1 out of 11 chance na yung pinagpaplanuhan nyo, biglang mawala lahat, di ba? So talagang first time lang din na nagkikita-kita. Hindi naman tayo umuulit dito eh. Wala tong second round eh. Wala tong second round. Lahat ng nakakatapat nila ngayon hanggang sa pinakadulo ng season, ng regular season, lahat to bago sa paningin nila. Bagong-bago nga. Kahit napapanood nila yung mga makakaharap nila sa previous weeks. Iba pa rin eh. Kaya nga nagiging icebreaker parati yung Game 1. Kaya ang daming nauusong reverse sweep dito eh. Kasi iba talaga yung Game 1 eh. Pero eto na nga, RSG Mista. Kinasa na yung Astral Echo, nakaka-free si 1-6. Kaya Kedot Immortality will be popped. James Punks wants to go for the front line. Pero this time si Boyson ang nabibigyan. At makakatakas, hindi umabot yung Appraiser's Wrath. That's gonna be Kekedot kapalit ni Vayne. Both XP laners are gone. And nandito na ang ikalawang Lord. Boyson doon. Chovy, nag-winter transition. Uy! Tiniming yung beats. Kumbaga, di ba, naka-winter transition siya. Alam mo yung ginawa doon ni Dre Scofield. Tinayuan sa harapan. Sinutan niya na headset. Ay. Bakinig ka. Nung pagkalabas niya sa winter transition. Sumakto eh. Bigla na patugtog. Sumakto yung tugtugan eh, Dre Scofield yung joy pick na hindi gumagana kanina ng early game. Ganado na ngayon. That was a beautiful pick up now there, penalty zone. 1-6 Kulang na follow-up. 1-6 ang ganda ng huli dito. Makaka-flicker out lang naman now. James Punks wants to go for 1-6 pero yung wild charge coming in from Xnova. There, pop yung immortality niya at parang tutuluyan na nga dito ni 1-6 pero James Punks dito wants to go for the Lord. Pero parang... James Punks! A man with a million moves! Decides to go for the Lord. Tapos nakaisa pa siya, 1-6 pa yung napatay niya, Butters. Nakita mo yung nagawa niya doon? Hindi. Inagaw mo na yung Lord. Pinatay mo pa yung carry. Grabe. Gano'n kang kalupit na player, James Punks. Nagagalit na ngayon si Dre Scofield dahil binigyan ngayon this time si Chovy. Now kay Kedot ang ganda ng counter-attack or chatter. Ginawa na ngayon Primal Wrath pero Dre Scofield meron pang immortality dito. Out lang naman and now Kekedot once again tutumba. Onyx nakuha nila yung Lord kaya naman RSG Mista kailangan nila umakyat. Kailangan nila depensahan to. Second Lord to, Butters. At yung Lord dito nakatutok na talaga. Pinagpapaluna.
may tutumba ba? One more, hindi umabot. Isang Para hit sa na lang. Onyx Arsenals. Nahiya That pa could yung have- Lord. That could have been big. That could have set up a certain lead on the top lane para sa side ng Onyx Arsenals. Pero hindi talaga aabot. Bay, noong mga panahon ngayon, nakikita natin nakamuntikan niya na sana mahuli si Boyson. Yung Appraiser's Wrath, diretso na. If talagang Pero binurse down niya na lumapag James lang Fox yun. eh. If ever lumapag lang yun, ingan, naniniwala ako na iba na tong iba na tong larong to. Baka nga tapos na to eh. Pero grabe pa rin. James Punks. Ala James Yap with the face of Joshua Garcia. Man with a million moves. Steals that second Lord away from RSG Mista. Kaya naman Onyx Arsenals, na-extend nila yung laro. Maaaring umabot tayo sa Onyx time na gusto ng Onyx Arsenals pero RSG Mista. Kahit nakuha ng Onyx yung Lord, hindi sila nagpatinag eh. Talaga namang gumawa sila ng play kaagad. Doon sa purple buff, nakaisa sila. This is the highlight of the man with a million moves. A strong finisher in a sense. James Punks being very patient. Hindi siya nagpadala doon sa pressure ng kalaban. Nung thorn throws niya, biglang retry. Huli kay 1-6, tapos moonwalk palabas. Moonwalk palabas eh. Pero inabutan siya doon ng isang kill ng RSG Mista. Pero kahit papano, that was crucial enough to extend game number 1. Onyx Arsenals clinging to the hope na kaya pa nilang umagaw ulit ng neutral objective. Tiwala lang kay James Punks. Kung ito yung 60-70 minutes tanggap ko, Bakit ganun katagal? nasa week 6 na kasi tayo eh. Oh. Di ba? Ang problema kasi nung nagsama tayo, week 2 pa lang, ganito na eh. Week 2, nag-51 minutes diba? eh. Pero kapag ngayon, mag-70 minutes, mag-80 minutes kayo, okay lang sa akin. Basta pinaglalaban nyo yung stat nyo. Oo, Tanggap eh. na tanggap ko yan. Sobrang importante kasi ng bawat laro ngayon. Kaya kahit ganun katagal, masaya pa rin kami. Kasi ang ganda ng pinapakita nyo ngayon. Kakaiba yung mga plays na nakikita natin. And both teams, nakikita mo talaga naghanda, hindi nagpahinga. Alam nila kung gaano ka-importante to. RSG Mista, kahit sabihin natin na hindi sila ganun kainit, pero nakikita natin sa kanila ngayon is talagang nag-prepare sila, and these are the matches na hindi mo pwedeng ma-miss out. Kaya tawagin mo na mga ate mo, mga kuya mo, mga pinsan mo, manood na kayo ng MDL. Ang init na ng laban dito. Ang init na, tas hindi mo pa rin sure kung sinong mananalo. Pero si X-Nova dito may immortality. Hindi naman habulin ng Onyx Arsenals. RSG Mista gusto lang kumuha ng vision, pati bang position for this third Lord. At si KK Dot dito, tsaka si X-Nova. Actually, nagagaspangan lang naman sila dito. Parang, oy, di naman kita mapapatay eh. Pero sapak-sapakin kita, bro. Uy, niya, sige, bro. Ako din naman eh. Ano? Bro, bro, kita kita bro. Barrier ka muna dyan, bro. Barrier, wow. Barrier ka muna dyan, bro. Nag-SEA Games ka lang, konyo ka na. Asian Games, man. Asian Games pala. Bro, may kasama ka, bro. Bro, nagamit na yung lugi ako ano. dyan, bro. Lugi ako dyan. Wild Charge na ako, bro. Nagamit na yung Wild Charge, bro. Napaka-atras siya, pero okay lang daw. Hindi naman daw na-expend yung flicker. Tapos may immortality pa siya. You know, this time, Super MJ, napakasakit na. Naramdaman ni Jovion, bro. Oo, si Bane dito. Ito yung usual na ginagawa ng mga jungler Predrin, pero ang Predrin kasi natin ngayon, XP lane eh. So kailangan dito ni Dre. Saan si Dre? Ayun, sa gitna. Scofield nandun sa gitna. Nagaanap siya ng pwede niyang pitasin dito. At if ever man kasi mahawakan niya si Boyson talaga dito, that's a huge advantage na pwede nila makuha. Lalo ng libre na dito si Vantage. Ang ganda ng check brush doon ni Kekedot. Napatras tuloy si Dre Scofield. Pero si X-Nova wants to regain the control on this mid lane. Pero parang gusto ata i-go ng Onyx Arsenals doon si 1-6. Nakita nila eh. Nagpakita kasi si 1-6. Pero sabi ng RG Mista, teka lang, mas marami kami sa inyo dito. And ang Kekedot nakapag-suppress nga dito. Etong si Dre Kekedot pa nga ata ang papabalik na rin. Na one hit na lang for Kekedot. Nakatakas pero, pa nga. habang nangyari yung lahat, ginugo na nila. Naglo-lord. Nakita nila yung apat na doon sa taas. Pumunta na sila doon sa may Lord. Si Bane dito, wala na magawa. Tinatawag niya yung mga tropa niya. Pre, kinukuha na yung Hindi Lord. jungler si Bane! Hindi jungler si Bane! At nakuha pa nga ni James Punks. Etong ikatlong Lord away from RSG Mista. At nakatakas pa nga doon si Der. Oh my goodness, Onyx. Walang nawala sa kanila sa may taas. Kamuntikan pa ngang mabawasan yung side ng RSG Mista ng mga panahon na yun. Nahuli na si Dre Scofield. But at the same time, nung nakita nila yung information na available na sa kanila, James Punks, they made the call. Game na tayo ngayon. Grabe yung macro gameplay doon ng Onyx Arsenal. Saka yung tiwala na hindi mabibigusan doon si Kekedot. Oo, napop yung immortality niya. Pero ang importante, buhay si Kekedot for the initiation habang may ikatlong Lord yung Onyx Arsenals. James Punks, tinamaan doon ng Astral Recall.
And sabi niya, sige, di naman masakit eh. Nadapa nga ako nung isang araw, di naman ako umiyak. Sugat lang naman eh. Sugat lang naman yan. Pero kaya ko din naman kasi talaga i-regen agad-agad. Chovy, napakaganda ng pwesto niya ng Fairly Airstrike dito. At gumagapang na sila. May tower lock bang magaganap? Kekidot nag-tower lock. Uy, Pero ganda! si X-Nova, ganda ng wire charge onto the backline. And now si 1-6 nag-tower lock na nga! Oh my goodness, James Banks nandun sa may likod. Merong mga minion doon sa gilid. And sa totoo